Mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Medyo late po kami ng broadcast. Alam po ninyo kung bakit tayo'y nakinig sa isang misa ng International Eucharistic Congress. Mamaya po, kukwento natin kung ano yung nangyayari sa Cebu at ano nga ba yun? Bakit lahat yata ng ginagawa natin dun umiikot ngayon? Ako po si Karen para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At si Satch po ito ang inyong kasama tuwing Monday Kantahan. Magandang tanghali pa rin po sa inyong lahat. At buhay pa rin pong bumabati ang inyong DJ na Father Pa, DJ Father Joel. Kumusta po kayo dyan? No? Ano yung linyang yun? Buhay pa. Parang naghingalo yata over the weekend. Humihinga pa. Ano yung nangyayari? Pero yung pinakinggan natin kanina, yun yung kwentuhan natin ngayon, no? Yung Kwentuhang Katoliko po, alas 12 talaga ang simula. Pero ngayong mga araw na ito, itong linggong to, Satch and Among Joel, di ba? Malilate ba? Medyo may late. Bukas yata, parang 12:30 din yung simula. Para magbigay daan tayo sa misa. May banal na misa pa rin bukas eh. Pero sa Miyerkules, alam ko alas 12. May obligasyon tayo na iparinig kung ano yung nangyayari sa Cebu. Yes, dahil International Eucharistic Congress, no? Hindi lang po dito sa bansa natin, pero ito ay nakatunghay, no? Sa buong mundo. Kalat yung ating mga coverage dito, no? Lahat ng mga CMN broadcasting stations, no, hanggang sa Vegan, meron sa Infanta, no? Yes, all over. Yes, Luzon hanggang Mindanao. Kahit na malayo tayo sa Cebu, no, parang present na present pa rin tayo na nakikinig. So, we are very privileged at napakaswerte po nating mag-host at makinig, no, dito sa nangyayari sa Cebu. Tama. At Among Joel Pogi, yung mga nangyayari. Ba't naging pogi? Ayan, may nagre-reklamong spring. Ayan. No, para minumulto ka na. Oo nga eh. Talagang ayaw nang. Sige. Hindi na ako hihirit ng ganong Okay. Satch. Awan to. Oo. Nagre-reklamo yung spirito, ayaw kong pogi yata. Si Laylay daw yun. Si Laylay po yung 4-year-old na. Speaking of spirito, ang ebanghelyo natin kahapon ay ukol dun sa sinabi ng Panginoon na ang spirito ng Diyos ay nasa akin. Nung Spirito ning ginuwat siya na ako. Huling pinili na ako. Baka yung nagpaparinig, yung banal na spirito. Yun. No? Ibang espiritu yung nagre-reklamo dito. Anyway, kanina, habang nakikinig tayo sa misa, may mga inaawit na sandali, bakit ganun yung inaawit? Mapapatanong kayo, ano ba yung okasyon na ito? Tapos, bakit international yung nagmimisa? Sino nga ba yung nagmisa kanina, Satch? Si Monsignor Piero Marini. Yan. Ano nga ba si Piero Marini? Siya ang dating ceremoniere. Siya yung master of ceremonies dati ni Pope John Paul II. Hanggang yata nung panahon ni Benedict. Umabot yata siya. Until na nag-retire, tama ba? And then pinalitan ni Piero. Guido Marini. Si Guido Marini. Na hindi naman daw sila magkamag-anak, nagkataon lang sa Italy. Parang dito sa atin, Cruz Santos, ano pa ba yung mga pare-pareho yung De Los Reyes. Pare-pareho yung mga surnames pero hindi magkakamag-anak. May ganun din pala na version sa Italy. So, yung mga ginagawa nila ngayon sa Cebu, Among Joel, konting explanation, ano nga po ba yung International Eucharistic Congress? Yung International Eucharistic Congress ay ito'y being held, no, pagtitipon every 4 years, no? At ang layunin ay para ma-appreciate natin ang Eucharistia, no? Dahil ang sentro ng ating buhay at ang pinakatuktok, no, ng ating kumbaga ating pananampalataya at ang nagbibigay talaga ng lakas at buhay sa atin ay ang Eucharistia. So, ang layunin nila ay para maintindihan, palalimin, no, bigyan ng
mas mayaman na pagkakahulugan ang Eucharistia, no? Kaya nga ito ang pagtitipon na ginagawa, no, na galing sa iba't ibang bansa, mga lumalahok, no, mga hindi lang mga pare no? Opo. Kanina kasi Mga binabanggit laiko. nila na doon daw sa IEC Pavilion, mga madre, mga pare, religyoso, meron din naman mga laiko na sumasama, na nakikisama at nakikinig, no, dahil mas marami naman ng mga laiko, no, kaysa sa mga Opo naman. pare. At saka hindi lang pari at mga relihiyoso yung kayang maka-appreciate ng ganito. Yes. Kung ikaw ay nagsisimba, alam mo na sentro yung banal na misa Of course. sa buhay mo Mm-mm. bilang isang Katoliko. 'Di ba, Sach? Kahit yung mga bata alam yan eh. Talagang nagyayayaya na magsimba. Yes. Kasi pipilitin pa yung nanay. Mm-mm. Pag ayaw bumangon sa kama, Oo, diba? paglinggo, no? hihilahin pa sila. Pag International Eucharistic Congress, yan yung gathering o pagtitipon daw to bear witness to the real presence. Hamong Joel, Mm-mm. pag sinabi mong real presence, Ano ba yun? Ano Real yun? presence, yung totoo na tatagalogin mo yung presensya, hindi naman yung Pagkanari. oo, yung Pagka meron. pagka meron, Yan. o pagka nandito, no, yung talagang feel na feel, hawak na hawak mo, no, ramdam na ramdam mo, no, Yung pagka dito, no, pangakay. no, yung Ng pagkatotoo, ano? pagkatotoo, no, ng ating Panginoong Jesus, no, yun yung isang pinapaniwalaan natin na sa loob ng Santa Misa, lalong-lalo na doon sa hostia, no, hindi lang ito substitution kay Jesus, hindi. At no? hindi lang simbolo, no? Oo, na talagang Si Jesus yun. Jesus mismo, Okay. no? That is the real presence of Jesus. Kaya nga utmost respect yung kailangan talaga, no, pag tinatanggap natin ang hostia, no, pag tayo ay nagsisimba, dahil hindi lang ito simpleng tinapay, pero ito si Kristo mismo. At masasabi lang natin yon kung tayo ay talagang may matatag, no, malalim na pananampalataya, no, a strong and a deep faith. Dahil yung pananampalatayang yon, bibigyan kanya ng bagong pananaw, bagong pagtingin sa bagay-bagay, di ba? Kung wala kang pananampalataya, ay hindi mo makikita yung kahulugan ng mga bagay-bagay. Kamukha ng mga ibang reliyon, no, o ibang sekta dyan, na ang tingin na lang nila sa hostia ay parang simpleng tinapay lang, kaya pwede mong i-desecrate, pwede mong itapon, pwede mong Patuka sa manok. patuka sa manok, papakainin nila, no, o kaya lokohin, no, yung isang, di ba, may gumawa ng art piece na ginawa niyang parte ng kanyang art, no, ng kanyang sining, yung consecrated host. Si no? Carlos Celdran. Oo, siya ay kumuha, no, at pagkatapos ito ay isinama niya doon sa ginagawa niyang art o painting o sining, di ba? Kasi para sa kanya walang kwenta yung hosyang yun, parang simpleng wafer lang o tinapay. Pero sa atin nananampalataya, no? Dahil ibang ating pananaw at pagtingin, no, iba din yung ating appreciation sa Eucharist. Kaya nga ngayon pong episode ng Kwentuhan Kantahang Katoliko, no, ito po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na ang musika, no, na ating ginagamit sa Santa Misa. Lalong-lalo na ito ay nakapaintungkol, no, sa Eucharist, no, sa bread, sa wine, no, the real presence of Jesus inside of this heavenly banquet that we are receiving. Kayo po, ano po bang paborito nyong kanta sa misa, lalong-lalo na sa communion, no? Meron po ba kayong favorite na kinakanta o gustong marinig? Kayo lang po ay mag-text sa mga sumusunod na numbers. Sa ating pong mga smart subscribers po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating pong mga Globe subscribers naman, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo.
Opo, no? At dahil pinag-uusapan natin ay ang International Eucharistic Congress, actually dito po sa Pilipinas tayo na ay nag-host, no? Tama yan. Dati nung unang panahon, no? May ebidensya ako niyan. Oo. Kahit hindi pa ako nabubuhay nung unang panahon. Kaya ang ating pong hino-host ngayon is only the second, no? Ang pangalawang pagkakataon tayo ay hinirang, no, napili, lalong-lalo na si Pope Benedict pa yung nag-assign sa atin, no, sa Cebu, because the first time na ito ay ginawa dito po sa Pilipinas, that was in 1937, and that was the 33rd no, International Eucharistic Tama. Congress, At no? Among Joel, para sa history lang po, no, Oo. yung unang International Eucharistic Congress pala, ito'y ginanap noong 1881. Parang ano lang yan hindi yan nagsimula sa taas. Hindi siya top-down. Di ba, Satch, kung minsan may maiisip yung mga pinuno, then pamuntok, pinangaisip, gawanda. Ba't manyad lang kapulungan, etc. Ini pala makanyan menumpisa. Then, yung Eucharistic Congress sa Reni, menumpisa la kareng tao. So, from the grassroots. Yes, from the grassroots siya pala ini. They had pilgrimages. Di mo, ita mo yung wari, Ito yung mula mag-pilgrimage sa damo. Yes, tama. Damo. Mula sa mga bulate. Mula sa mga Yes. pangit naman, nagdamo. Hindi. Nag-high siguro sila. Gutom na nga kayong dalawa. Saan na naman tayo maabot? Hindi. So, saan nagsimula? Ito, Nagsimula, Sa may mga mga tao. pilgrimages na mga tao. Sa Europe, nagsimula yan. Sa France. Tapos, syempre, kung kunwari, dito sa San Fernando, magpipilgrimage tayo, mag-organize. Tapos, mababalitaan mo sa Bacolor, meron din. Mababalitaan mo sa Mabalacat, sa Meron Sasmuan, Oo. sa Apalit. O, di ba, darating yung punto, sasabihin mo, o, teta, kaya may sabi-sabi. Yes. Compare notes, and then let's see how we can help each other. Ni saup-saup tamo. So, may nangyaring ganun pala. And then, nung parami ng parami, dakal na lang deng makanyan gagawan, miyabe-yabe May parang clamor, no? Yes, kay Ito ba't linwal no isang Europe? desire. Ayun. Oo. Kalwal da Europa, o yan, miras, biro mo, 1881, karin lamin umpisa. They were not as organized as we are now, ngayon talaga maragulan. Kanita, bala mo France, may numpisala, kay ba't, So, may mong biralang ito'y mapila. nagsimula sa France. Yes, No? yes, yes. No, nung Kay June ba't miras na 21, Belgium? 1881. Tagal na, no? Kay ba't 1888, miras no Antwerp in Oo. Belgium. Tuki-tuki na kay ba't by 1937 ba 1933 Oo. miras no Pilipinas, tama ba, Sach? 1937? 37. 1937. Yung 33rd na yun. Ay, sorry, yan. So ngayon, may baliktan na naman kayo ni kay Katamo. Anyway, Oo. nanon yung kantata mo ngayon So, ang una po nating ikakanta ay nung panahon na yon, gumawa din po sila ng isang Official theme song. Oo, para sa ano po, no, para sa International Eucharistic Congress na tayo po ay nag-host, no? Ito po ay isinulat, no, sa Kastila. Siguro po magiging familiar din po kayo, no, dito sa kantang ito dahil naririnig po natin yung melody niya, no? At minsan kinakanta din po, no, pag Eucharistic adoration. Eucharistic adoration, no, pag Christ the expose yung Blessed Sacrament, no, Christ the King, no. Ito po yung entitled na Gloria a Jesus. So, Gloria Jesus. Meron din, kinapampangan mo ba yan, Satch? No? Ang meron na translate dati. yung mga Yung sina-father Vijay Jesus makapampan, kintinapening kanwana. Oo. But originally, ito po ay ang theme song noong 1937, the 33rd International Eucharistic Congress dito sa Pilipinas. So, kasi remember at that time yung Pilipinas marami pang marunong mga stigla. yeah. So, Ito'y sinulat niya Emeterio Barcelon at ang gumawa ng musika ay si Fray Domingo Carcelier na isang Agustinian Recollect. Siya rin yung gumawa, Tita Karen, nung inaawit natin sa Santa Rita na kanto ka Santa Rita. Kanto a Santa Rita, oo nga. Siya yun. Sige nga, subukan natin. Sige po. so pakinggan po natin itong kanta. Gloria
Gloria a Jesús que se encierra en la hostia de bendición. Postraos cielos y tierra en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente, naciones todas, venid, y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid. Venid, pueblos del oriente, naciones todas, venid, y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid. Hace ya 4 centurias que esta tierra filipina se nutre de la doctrina de Cristo divina luz, pueblo amante de María, antes que sus montes de oro forman su rico tesoro, los tesoros de la cruz. El sol de la Eucaristía surgió aquí tan refulgente que a otros pueblos del oriente alcanzó su resplandor. Y hoy que en su cenit fulgura irradiando bendiciones a esas paganas regiones de fiar el sol de amor. Hoy el orbe es volcán vivo de 1000 odios y rencores, envidias, celos, traidores, lo destrozan sin piedad. Hostia santa que en la noche del mundo fulgente brillas, quema esas negras rencillas con fuego de caridad. Gloria a Jesús que se encierra en la hostia de bendición. Postraos, cielos y tierra, en rendida adoración. Venid, pueblos del oriente, naciones todas, venid, y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid. Venid, pueblos del oriente, naciones todas, venid, y en abrazo de fe ardiente a Dios hostia bendecid. Walang kupas yan. Wala akong masabi tuwing kinakanta yan eh. Diba yung it brings you to such heights, yung pananampalataya mo eh, parang tumitindi. Yung lyrics kasi, di ba? Gloria a Jesus que se encierra. Ano yun? Papuri kay Jesus. Na abramo li Jesus sa makapampan kintinapin. Yan mismo yung kapampangan tamong version. Oo. May narinig ako doon sa lyrics, may negra. Negras rencillas, the dark
Shadows. Ah. Kasi nung panahon na, nung 1937 International Eucharistic Congress, we remember ano yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. No? Halimbawa, sa Mexico, noong mga panahon na yun, tumitindi yung Cristero War na sumisira sa populasyon ng mga Katoliko sa Mexico. At nagkagera-gera sila nung pinapatay yung mga pare, ha? Pare, laiko, lahat, basta pati madre. Anti-Catholicism. Even sa Spanya noon, sa Spanish Civil War. Kaya, yung lyrics na Oyel Orbes, Volcan Vivo, nyoing yato bala mabiyayang bulkan, asilwa ka na ning dewakan. Ne? Nya, yung Ostia Santa na, yung banala Ostiang ning kabengyan, sa slagking kamalan, papampana at lalako na ing madalumdum ng anino ning karawakan. Yan, Negras Rencillas con fuego de caridad, king api ning lugod. Kala ko negra, merong negrang, no? Babae, no? Kasi may nag-text, sabi niya, atin palang Castilian accent tabalugaan. Yamon Jin. Siyempre, Yamon Jin. Bali mo naman makamonitor, tamo ka nga mong Jin. Ibiyan mo naman ang Sukanong Cathedral. Pakiramdaman nakatamo. Yeah. No? Ano po? Well, i-compare natin yung kantang yon, no? That was in 1937, no? Dito po sa bagong kanta na ginawa nila for the International Eucharistic Congress, the second time, no? Being held here, no? Dito po sa Pilipinas. So, I think the title of this is Christ our hope, no? In you, no? Christ our hope in you, sabi niya. No, so pakinggan po natin itong official theme song ng International Eucharistic Congress ngayon pong 2016. Your word unlocked the hardness of our hearts and opened our eyes that we may see you hidden in the Lord, you laid down your life as bread and wine the sea gave strength to our hearts and made us share with thee when we
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At yung awit na yon, yan ang official theme song Yes, ng no? International Eucharistic Congress sa Cebu, no? Darating kaya yung araw na kailan kaya magkakaroon ng third, no? Siguro Sa Pampanga. naka-wheelchair na ako noon, no? O baka I am 6 feet under the ground. Well, We do not know. oo nga, kasi last century yung dito sa atin. Tagal na. Oh, this century, 80 Paano years. 1037 plus Oh. 2016 minus. Naku, Tagal na nga. naku, among Dowel Pogi, o nga. So, darating kaya yung panahon na yung kantang yon magiging classic din kamukha nung kinanta natin kanina. Sana. Pero parang iba pa rin yung classic, 'di ba? Kung papakinggan mo, no? Very hymnal. Yes. Yung kasing parang kinanta kanina, parang action song no? Kasi Baka- naging uso yan mula nung, Oo. alala ko mula World Youth Day, yung mga international events. Kasi naman, among Joel, may objective din po yan eh. Dati yung mga taong, din tatagon eh. Yes. Di takyan mo yung populasyon naning mabilugayato. So, isto nga tin International Eucharistic Congresses, siguro, isto lamang may pag-Eucharen-karelang venue. O ngeni, Dami-dami. dami. Kay ba't anti mo kareng World Youth Day, makanya na naman menong pisay, wari, tambala mo. Meeting-meeting lamo. And then, Tsaka naging milyon-milyon millions. no reng deng tatago. Yeah, may siglala rin kanta. At siya, yes, kasi yung objective na nita, atin lang dapat animation. Animation. Participative. Participative la. Yung aga nakakusatch. Pampagising. Oo. Yes, pampagising. At maka... 1995, World Youth Day, keng katikisis, i-train mo pati rin animators. When you say animators, ilaretang tuturong action song. Kasi, Sama yun. istupin naman siping-siping kayo, keng metong ang kwarto, let's say, in a small room, apulo kayo, may tundukongan Kita mong oxygen na madidiplit. Yeah. Ken mong carbon dioxide na pangis na one you from each other. May tundo ka talaga. So, every now and then, you have to stand up Yes. and Oo. sing. At kailangan Sing mo rin and dance. mag-toothbrush bago ka pumunta. Siyempre, no? Of course. Maawa ka naman doon sa katabi mo. Mm. Generosity na lang, no? Para sa charity na lang doon sa katabi mo, no? At kailangan din maligo, siyempre, no? Bago ka Of course. pupunta doon. Yung sabi kanina, doon sa pavilion, mga 5,000 daw sila, no? Wow. 5,000. Isang pavilion pa lang yata Yeah. yun. Kasi may mga anunsyo na nga kanina, di ba? Oo. Yung mga walang tickets, hindi pwedeng pumasok. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman pinagdadamot. Kung nais mo, pwede kang makinig naman sa radyo, yung mga broadcast. Pero, para lang hindi magulo. Kasi pag lahat pinapasok mo, yay. Talagang... At saka, para ma-update din po yung ating mga tagapakinig ngayon, ito pong International Eucharistic Congress, no, kahit na ito ay ginaganap sa Cebu, iba-iba po yung mga activities simultaneously na ginaganap, no? Ibig sabihin sabay-sabay na merong activity na nangyayari, no? So hindi po yung porket nandun po sila lahat dapat sila ay pupunta dun sa isang place lang, hindi po, no? Kamukha po nun, no, ina-announce kanina na at 2 o'clock merong gaganapin na parang symposium, no, sa hotel. Merong gaganapin din, no, si Timothy Radcliffe, no, isa pong sikat din na manonood. I think he is a Dominican also, no? Siya naman po ang magtotok, no, sa kalakihan na assembly doon sa pavilion, no? So sabay-sabay. Depende po doon sa kinekater din nila nung klaseng mga audience kasi meron po mga ordinaryong tao lang, of course, no? Meron din naman talaga mga highly intellectual, yung mga academic, no? So kumbaga hindi naman bagay na ang isang magtotok ay sobrang, no, taas ng kanyang pinag-aralan, baka hindi na maintindihan ng mga ordinaryong tao, no? So binabagay din nila doon sa mga audiences, no? At napakaganda nung everyday, of course, ito ay isang Eucharistic Congress. Araw-araw meron din silang misa, Yes. no? At ang mga, I think ang mga Jesuits, sila ay nag-compile din ng isang CD, no, na pwede nyo pong bilhin, no? Chinek ko po gagabi sa internet, sa Spotify, no? They Meron made na it po. available, pero you can listen to it but not download it. Yes. No, to download it you need to donate,
no? At ito po ay collection ng mga kanta na pangmisa, especially nakapatungkol no sa Eucharist, Opo. no? Pero kamukha nga po nitong ating show, no? Ang ating feature din ay mga Eucharistic songs, no? Para bagay na bagay sa ating okasyon, no? Kaya nga isa sa mga Eucharistic songs, no, such ano ba yung prepare natin na Yung isang pagkain. Isang tinapay, isang Ano ba yun? Ano Yung nga ba? isang Panginoon, isang katawan. Oo, yung isang katawan ni Kristo. Parang one bread, one body. Yes, yun yung Tagalog version ng One Bread, One Body. No? Kahapon din, yun yung second reading from the letter of Saint Paul. Nung bata ako, Yan. sikat na sikat itong kantang ito no? Siya yung panay na Communion. kinakanta sa communion. Pagkatas dahil sobrang familiar na yung mga tao, kanya-kanya na silang voicing. Hindi ko alam kung saan nila natutunan yung voicing. No? Kanya-kanya. No? baka yung mga koro nag-a-adjust na. Kasi Oo. sikat nga yan, naalala ko yan. Nagsimula yata, 80s pa. Si Lucio San Pedro. Oo, inaawit na yan So, sino yung nag-compose yan? Si Lucio San Pedro, ang Classic. classic na liturgical composer. Yes. So, pakinggan po natin ang title, Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa babo nitong bayang liyan. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Okay, no? Sikat na sikat hanggang ngayon pa rin, no? Yung mga matatanda, memorized it, no? Talagang pag inumpisan mo na yan, susunod na sila, no? Yes. Automatic na po. Oo, no? Pag wala tayong alam kantahin, no, sa misa, lalang sa communion, ito, no, kahit ulit-ulit lang, kahit wala ka namang instrumento o instrumentals, kahit na a cappella lang, no, sasabay at sasabay yung mga tao dahil yung lyrics pa lang niya, memorize na nila, no? Very simple, no? Mula doon sa sulat ni San Pablo, we are one body, no? Composed of different parts, and Christ is our head. We have one Lord, and Christ is the head of the body. Mhm.
receiving receiving one spirit also, no? Okay, meron mga nag-text may ng mga kanilang texters tayo. paboritong kanta din ng misa. Oo, ito sabi niya, yung favorite song daw niya, yung maging, Panginoon, siguro to, Panginoon, maging bukas palad. Oo. Panalangin sa pagiging bukas palad. Oo, at saka yung You Are Near, pakikanta daw po. Ay, nako. Kung kaya natin. Sige, Ayan, kung kaya kaya ninyong natin. dalawa Kaya. yan. You Are Near? Yes. Anong unahin natin? You are near. You are near. Oo. Okay. Oh Lord, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Oh Lord, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Okay. No? Panalangin pagbubukas palad, no? Ito rin yung minsan national anthem ng mga ibang choir, no? Paborito nila. Awitin. No? Kinakanta sa minsan pag offertory, no? Minsan din sa communion. Kasi among maganda yung lyrics, tapos kayang sundan ng lahat. Pasadong-pasado dun sa ating pamantayan o standards Yes. for liturgical songs. No? At ito po ay kinompose ni Manoling Francisco. Actually, based on ano yan, si Dan Shute yan. Parang na-popularize lang ni Father Manuling, no? Based on Psalm 139. Okay? Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inalintana, mga hirap na dinaranas at tuwin ay magsumikap na hindi humahanap
ng kapalit na kaginhawa na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo. Okay. May isang texter tayo. Mhm. Sabi niya, this is from 3974. Maraming salamat po sa bumubuo ng inyong stasyon kasi talagang na-inspire po ako. I really forgot the occasion today kaya when I heard the music you played, nagtaka ako. Yun IEC daw pala at nagpapasalamat siya kasi updated daw tayo at updated siya sa mga nangyayari sa Cebu. Nakakataba naman po ng puso yung text ninyo kaya binasa namin. Of course, kung merong update sa local news, no, anong nangyayari at international news, kailangan meron din taman tayong update, di ba? No? Kung anong nangyayari locally sa ating simbahan at Opo. internationally, no, sa Santa Iglesia, no, sa buong simbahan, sa ating Catholic Church, no? The church that we love and the church that we hate at the same time. Huwag mo na kinukwento yung mga private Ganyan naman conversations talaga. natin. Ganyan naman yung ano natin, 'di ba? Oo. Bilang isang pamilya, Oo. no? Minsan it's Yung a kapatid mo, love-hate love mo, relationship. hate mo. Minsan hate mo. Yung nanay mo, love mo. Pag pinagalitan ka, hate mo. Yes. Kapateme. Hmm. Bigaga kayo kay Batuita. Nyabe na ko na naman. Of course. Mm. Ay, talaga naman, syempre po, updated tamo kasi sabi tamupin, impanga katoliko tamo, emo kareng kabaryo, emo kareng kaparokya, nun King mabilog a Santa Iglesia. King mabilog a yato. Yes. Natin mabilog tamong katawan ng Kristo. Ayan. Topic Kaya namin ni nga Among po, Jean yan, ha? Be in tune, no? Mag-tune in lang po kayo, no? Sa itong week na ito, dahil whole week po na ating i-cover ang International Yes. Eucharistic Congress. Mula umaga, tune in tayo. Tapos Oo. bukas, broadcast kami ni Among magbo-broadcast kami ni Among Jean ng alas 12. Pero afterwards, yung misa. Kasi para maayos, mas smooth Yes. yung pag-play, no? Subaybayan after. Yeah. Sa umaga, tingnan natin kung kaya nating i-play yung mga katekisis. Si Idol Father Baron, Bishop Baron na pala. Oo. No. Magbibigay ng Nanto. katekisis. Oo, nanto. Kahit si Timothy Radcliffe, no? Mhm. Pwede rin. And even I think our own si Ma'am Jo, no, Manabat, yes. no? Josephine Manabat, siya po ay isang kapangpangan na professor siguro. Saan yan? Bukas. Giselle. Oo, mga iba po sa inyo ay na-teacher din siya, no? Nagturo din yata siya dito sa Assumption, Oo. no? Kahit Sa po sa seminary. amin dito sa seminary, siya po ay nagturo. Taga-bacolor lang po, no? Sila Ma'am Jo. No? Ako, prefect ko yan. Kaya proud ako. Minsan nga nagsisimba siya dito sa katedral. no? Pag siya na yung siya na yung nagsisimba, ako yung Careful ka. magmimisa, no? Kinakabahan na ako. No? Baka Kasi liturgist si Ma'am Oo, Jo. kasi baka sabihin niya, no? Tinuruan ko pa naman, hindi marunong magmisa. Sasabi.
Kung pwede nga lang siguro pag yung mga tinuruan niya, dusog ka, lisya ka, kaya na akong Ako mag-misa. mag-misa. Kung malyari mo siguro, ne? Pero siyempre, pag akong magmimisa, nakita ko na siya, no? Magpapakitang gilas na ako talaga, no? Bahala na siya kung ano ba yung makita niya. Pero, Among talaga. at least alam ko na ginagawa ko yung ina-apply ko kung ano yung natutunan ko, no? Sa theology at saka sa liturgy. So, sabaybayan lang po natin ang ating mga different programs, no? This whole week, hindi po tayo maiinip at Ay, hindi napakagandang makinig, no? Pagyamanin ang ating kaalaman tungkol sa Santa Misa. Yes. At bago tayo magwakas, Sach and Among Joel, may ipapatalastas tayo, di ba? May bagong programa tayong e-ere mamayang gabi. Yes. No? Ano ba yan? 7:30. So kayo po ay makinig, no, mamayang gabi. Ito po ay isang show na tungkol sa tao, na pagkatao, psychology ng tao at kung paano makikipagkapwa-tao. Yes. Ano ba yung Ano, title exciting. nitong show na It's ito? psych time. Pero ano to ha, yung kagabi kasi nandito sina Doc Homer, no, tsaka si Dada. Pinakikinggan ko, ay talagang interesting yung mga topics. Yes. At malalaman natin kung ano yung role ng psychology sa ating everyday life. Oo. Mamaya, Among Dowel Pogi, tatanong ko kay Doc Homer, si Sach, bakit laging mainit yung ulo? Oo. So, kung kayo po ay nagtataka kung bakit ganito ang behavior ng inyong mga kasambahay o kaya Ayan. naman ng inyong asawa Inyong anak. o inyong Yan. anak o kaya may kakilala kayong psychotic o naku, Ay, naman. tingnan mo, mapapagalitan ka ni Homer niyan. So, mali po yun. Sasabihin sa iyo, Explain nila. hindi lang para sa mga may problema ang Ang problema sa psychology. puso. Oo, Yan. everyday Ba't life, ka na yung in practice. love? Yes. Diba? I think hindi ko alam kung kasama na yan mamaya, pero yung mga conditioning, di ba? Yung pag nasanay ka na ganito, tapos umiba yung sitwasyon, bakit bigla ka na-disorient? Yeah. Something like that. So, lahat everyday ay life. tungkol sa behavior ng tao. Yes. Pwede rin po kayong mag-text, no? Sasagutin nila sa susunod na episode. Pakinggan lang po natin sila mamayang 7:30 ng gabi. No? Kung Ay, may excited ako. problema ka rin sa love life, no? Baka ikaw niyan, Next Karen. episode yun. No? Baka Ayan, gusto mo na inubo. magkaroon ng love life, Ayan. no? Makinig ka lang. Sino ang Hindi. perfect match? Ay, hindi. Parang kailangan yan. Para hindi pumalpak ang love Ayan. life. Yes. Para Mr. Right na Mr. Right Oo. talaga. So, i-greet natin, no, ang ating mga avid listeners, of course, no, si PJ, Hello, PJ! Hello po. na favorite ka na. no, Syempre. Love ako ni PJ Oo. kasi classmate pala niya Yes. yung auntie ko. Oo. And even ang ating mga listeners dito po sa San Jose, no? Panay tayong hinihintay, no, sa Cafe Rustico, mga nagluluto po, no, kumusta po kayo diyan? Dito po sa ating sakop sa Cathedral, sa San Matias, sa Santo Tomas, sa Minalin, and even sa Florida Blanca, at saka sa Santa Rita. No? Ay, mga si mamis ano, natin sa Santa Rita. mga lola, mga mami Yes, na hinihintay nakikinig si sila Sach. ngayon. Bakit hindi na daw kayo kumakantang dalawa? O, diba? Ayan, kumanta na kami. Kumanta na po sila. Nagbalik. Talagang Opo, binibilangan kayo ha. Ilang episodes na daw kayo hindi kumakanta. Bakit daw? Talaga. Ayan. At ang lagi kong binabatit, ang mga staff ng Archdiocese Liturgical Commission. Yan, sina Kuya Adrian Maun, si Kuya Jason. Mga mababait na boys yan. Oh. Si Isabel Pretty, baka Ay, mamaya oo. hindi ako Hi, makauwi. Isabel Pretty. Isabel Pretty. O, tapos si Kobe. Ay, Nasa... oo. Si Kobe. Hahanapin Kobe na naman yan. Canales. Kailan daw? Oo, tatanungin na naman ako niyan. At Anong lahat oras? ng ating mga kaibigan at, At mga mga kaaway. Kumusta kayong lahat? Binabato. Mani. Oy, binabato ko si Tita Karen. Nakikinig ang ating kaibigan. Si John Cuenco. Oy, John! Yes, he's listening Yung right aking now. Hello. darling kapitbahay yan. At nakikinig din yung isa kong children's choir, si Angeline Santos, alias Kunot. Nagte-text siya ngayon habang... Okay, si Harvin, nakikinig sa atin. Kanina pa yan nagme-message. si Marvin Bacho kaya nakikinig, Junior? Baka nasa class yan. May oras. Baka may pasok? class. Hayaan mo. Pag, Wow. actually, yung mga boys na yan, nakikinig sa atin pag replay sa gabi. Ayun, 9 o'clock ng Opo, gabi. kasi yung kwentuhang katoliko, di ba, nire-replay natin ng 9 in the evening. Kung minsan, habang nagre-replay, nakikita ko yung mga messages pumapasok. Meron pa. Ng mga boys. Mga students. gabi. Yes. Okay.
Nako, kailangan muna po nating tuldukan yung ating episode na ito. At tuldukan po natin sa pamamagitan ng isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat. Kinig at pag-aantabay dito sa Kwentuhang Katoliko Kantahan Edition. Si Satch po ito. Marami pong salamat sa inyo. Ito po ang inyong paboritong DJ na Father Pa. Buhay na buhay pa rin, na bumabati at nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ay tumubos, langit at lupa, siya'y mapurihan, araw at talas, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.